Okay, magandang hapon sa lahat. Panibagong paksa ang ating tatalakayin sa gabi pong ito. Pero bago tayo magpasimula, tayo po'y lalapit sa trono ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, sa gabi pong ito, Panginoon, muli kaming nagpapasalamat sa inyo. Salamat sa inyong mga pagpapala, mga karunungan na inyong pinagkaloob na nagmula sa inyong trono. Sa gabi pong ito, aming nilalapit ang panibago naming paksa, pag-aaral sa aklat ng Daniel. Umaasa kami sa inyong pangangasiwa. Aming hinihiling, Panginoon, ang banal ninyong Espiritu na inyo kaming basbasan, pagpapalain sa paksang ito mula pa simula, Panginoon, hanggang matapos. Ang aking ding hiling at dalangin, Panginoon, inyong pagpapalain ang lahat kong mga viewers, inyo silang bigyan ng karunungan at unawa na kanilang maabot, maintindihan, maunawaan ang paksa naming tatalakayin. Salamat, Lord, sa pagdinig mo sa aking dalangin at ang aking hiling din at dalangin, pangasiwaan ninyo ang aking presentation hanggang matapos upang pagpapalain kaming lahat. Lord, salamat sa pagdinig mo sa aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi sa inyong lahat at alam ko na matagal akong nawawala sa maraming mga ginagawa at ngayon muli tayong makakabalik sa ministeryo ng Panginoon. Kumusta po kayong lahat? At sa amin dito sa Silang ay mabuti naman. Naway ang kapayapaan ng Panginoon sumasa ating lahat. Ang paksa natin ngayong gabi may kinalaman sa abomination of desolation. Ang paksa natin ngayong gabi, nasa part 3 na po tayo. Nagtalakay ko na yung part 1 at saka part 2. Ngunit ito yung karugtong, part 3. At saan ito natin mababasa ang may kinalaman sa abomination of desolation? Mababasa po natin sa Mateo 24:15. At ang nagbabanggit po nito, walang iba ang ating Panginoong Hesus sa bundok ng mga olibo. At ito yung sinasabi ng Panginoon, "Therefore, when you see the abomination of desolation," ito po yung binabanggit ni Jesus, "spoken by Daniel the prophet, standing in the holy place, whosoever reads, let him understand." So, binabanggit niya, no, kapag makikita ninyo ang kasuklam-suklam na paninira na binabanggit ni Propeta Daniel, spoken by Daniel the prophet. Sino yung bumabasa kailangan? Let those who reads, let him understand. At ito yung purpose ng ating pag-aaral. Kasi mula sa aklat ng Daniel, ating pag-aralan ang salitang abomination of desolation. Sa part 1 ko, na pinapaliwanag ko yun, ano yung salitang abomination of desolation. Ang part 2, ano ang kasuklam-suklam na paninira na ginagawa ng Israel kung bakit sila nabihag sa Babylonia. Ngayon naman, ating pag-aralan ang ikalawang abomination of desolation na nangyayari sa 70 AD. Ito po yung ang ating pag-aralan ngayong gabi sa part 3, ang second desolation. Rome destroyed Jerusalem and temple in 70 AD. Kasi sa kasaysayan sa bansang Israel, 2 bisis ay winasak ang templo ng Panginoon. Ang unang templo na winasak, ang templo ni Solomon. Tapos, ang ikalawang templo na ginawa ni Zerubbabel, nila ni Ezra, at iba pang mga propeta sa panahon ni Daniel, ay nawasak sa 70 AD. No? 2 paglusob na ginagawa ng mga kaaway ng Israel at sila'y nabihag. At ito yung ating pag-aralan ngayon, yung second desolation, no? At inyo itong maintindihan sa gabing ito. Sa buong aklat ng Daniel, mayroon pong 3 abomination of desolation. Ang una sa chapter 1, no? Yung nangyayari nung sila, yung unang pagkawasak sa templo ni Solomon, yung nabihag sila sa Babylonia. Ang ikalawa, itong 70 AD, no? At the fall of Jerusalem. At pagkatapos sa 70 AD, nung nawasak ang templo, nangangalat na sila sa buong mundo ang bansang Israel. At nakabalik lang sila sa Israel 1948. At ngayon,
nagiging prominente na ang bansang Israel. No? Mayroon din akong topic niyan, Israel in Bible Prophecy. Kung mayroon kayong time, panoorin ninyo. Tapos, ang ikatatlo na abomination of desolation ay mababasa natin sa 11:31. Sa spiritual Israel po ito. No? At ang Daniel 12:11, ito yung panghuli. Ito yung final abomination of desolation na mangyayari sa great time of trouble, sa declaration ng Sunday Law, magpasimula sa Amerika. So, abangan ninyo itong dalawa pa, kasi tatalakayin natin itong sa 70 AD, yung Fall of Jerusalem, pero gagawin ko rin itong, ang topic natin ngayon, gagawin ko itong dalawang video. Kasi, dinidetalye ko ito, pinagsikapan kong dinidetalye kasi itong abomination of desolation na binabanggit sa Daniel 9:27, dual fulfillment po ito, no? Ito yung binabanggit ni Jesus Christ sa Matthew 24:15, dual fulfillment po yan. At mahalaga po yon na inyong maintindihan, nangyayari sa 70 AD at mangyayari sa final abomination of desolation. Ito po yung sulat ni Ellen G. White sa The Great Controversy, no? Titingnan natin ang kanyang sulat sa The Great Controversy, page 25, paragraph 3. Ito yung sabi ni Ellen G. White. The prophecy which he uttered, no, was twofold in its fulfillment. Yung sinasabi ni Jesus Christ na abomination of desolation sa Matthew 24:15, no? Ito po yung prophecy, no, which he uttered was twofold in its meaning, no? While foreshadowing the destruction of Jerusalem sa 70 AD, it's prefigure also the terror of the last days. The terror of the last day. Kaya binabanggit atin itong pag-aralan kasi kung mayroong abomination na nangyayari sa 70 AD, mayroong final abomination na mangyayari, at kung ano ang abomination sa 70 AD, katulad ang mangyayari sa abomination, at binabanggit ito ni Ellen G. White, the terrors of the last day. Kaya tinitingnan ko ito kasi sabi ni Ellen G. White, sino mang nagbabasa, unawain, no? Whosoever reads, let him understand. Kaya nga, tinitingnan natin, special ito na pag-aaral sa aklat ng Daniel, kasi binabanggit ni Jesus Christ, no? Binabanggit ni Daniel, at binabanggit din ni Ellen G. White, na kung ano ang warning, kung ano ang prophecy na binabanggit ni Jesus Christ na mangyayari sa 70 AD, nag-prefigure ito sa terrors of the last day. Kung paano ang final desolation mangyayari, atin yung titingnan ang nangyayari sa 70 AD. Pero bago yan, mga kapatid, atin mo nang i-review ang first desolation. Bakit ba nagkakaroon ng desolation, dalawang desolation ang bansang Israel? Ito po yung nangyayari, saan natin mababasa sa 2 Chronicles 36:15-16. Ito yung sabi sa aklat ng Kronikas, sabi niya dito, the Lord, the God of their fathers, sent word to them again and again by the messenger. No? Ang Diyos ng kanilang magulang nagpadala ng mga mensahero sa bansang Israel again and again. No? Because He had compassion on His people and on His dwelling place. Ang dahilan, mayroon siyang habag sa kanyang bayan at sa kanyang banal na lugar, ang templo. But they continually mock the messenger of God. Ang mga mensahero na pinadala ng Panginoon sa bansang Israel ay nilapastangan, no? Di-mock continually the messenger of God despite His word and scoff at His prophet, no? Until the wrath of the Lord arose against the people until there was no remedy. Hanggang ang galit ng Panginoon, no, ay ang galit ng Panginoon bumangon laban sa kanila at wala ng remedyo, no? Until there was no remedy. Anong ibig sabihin? Hindi sila nagsisisi sa kanilang kasalanan. Nanawagan ang Panginoon na magsisisi kasi ang mga propeta, mga mensahero na pinadala nila, nanawagan na kayo'y magbalik loob sa akin. Pagsisihan na ninyo ang kanilang kasalanan. Ngunit ang kanyang bayan ay tumalikod sa Panginoon, naglilingkod sa ibang mga Diyos.
no? At gumawa ng kasamaan laban sa kanya at wala ng remedyo. Sa 17, ito yung sabi sa verse 17, anong sabi? Therefore he brought up against them the king of the Chaldeans. Kaya dinala niya yung laban sa Israel, ang hari sa Babylonia, who slew their young, pinatay nila ang kanilang mga kabataan and the swords of the house of their sanctuary, and had no compassion on young men or virgin, mga dalaga at kabinataan, wala siyang habag, old men and infirm, mga matanda at bata. He gave them unto his hand. Binigay silang lahat ng Panginoon sa hari ng Babylonia. All the articles of the house of God, great and small, and the treasures of the house of the Lord, and the treasures of the king and his officers, he brought them all to Babylon. Ito yung nangyayari sa unang desolation. Dahil hindi sila nakikinig sa panawagan ng Diyos na magsisisi, magbalik loob. At sa halip na makikinig sa mensahero ng Panginoon, nilapastangan at pinatay ang kanyang mga mensahero. Kaya nga ang galit ng Panginoon, no, pinarusahan sila. No? Ibinigay sila sa ibang mga bansa at naalipin. At ito yung sabi pa sa verse 19, sa chapter 36, then they burned the house of God. Sinunog nila ang templo ng Panginoon. Twice. No? Una, sa panahon ni Daniel, sinunog ang templo. Nung si Daniel, sa kanyang kabataan, nabihag sa Babylonia. Bago yun sila nabihag, sinunog ang kanilang templo. No? They burned the house of God and broke down the wall of Jerusalem and burned it, fortified building with fire, and destroy its valuable articles. At sabi niya dito, those who had escaped from the sword, he carried away to Babylon, and they were servant to him and to his son until the rule of the kingdom of Persia. So, dalawang kaharian. No? Mula sa Babylonia na alipin sila for 66 years, pagkatapos naghari ang Persia at pinalaya sila nang matapos ang 70 years. No? Ang sabi niya dito, to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah until the land had enjoyed its Sabbath. Kasi dahil sa kanilang paglapastangan, paggawa ng kasalanan laban sa Panginoon, nilapastangan nila ang Sabbath ng Panginoon. At dahil sa kanilang paglapastangan ng Panginoon, gusto ng Panginoon ang lupain ng Israel mangingilin sa kanya mga Sabat na hindi sinunod ng mga Israelita. All the days of its desolation keep Sabbath until 70 years were complete. No? Hanggang kailan? At aking nakikita dito, kapag ating pag-aralan ang abomination of desolation, mayroon siyang timeline. Kumbaga, kung mayroong disiplina na gagawin ang Diyos, mayroon siyang panahon na itinakda. Naalala ko kami mga bata pa, kapag gumawa kami ng kasalanan, magbilang ang aming magulang. Wag mo nang ulitin yan. Kapag uulitin mo, ay papaluin kita. No? Nung unang pagkagawa, pag naulit-uli, ay pagkatapos, papaluin na. Napapansin din ninyo, pinalo din ng Panginoon ng kanyang bayan, nabihag sa ibang bansa. Pero how long? Hanggang makukumplito ang 70 years. No? Kaya nga, ang unang abomination of desolation, mayroong timeline. Gaano sila katagal mabihag, gaano katagal ang panahon na disiplinahin sila ng Panginoon? 70 years, ayon sa prophecy. At mababasa din natin yan sa Jeremiah 25:11, na kasi mabihag sila, dadalhin silang bihag sa Babylonia for 70 years. Yan ang sinabi ng Panginoon sa bansang Israel. Kaya nga dito sa Daniel 1, no? 1 and 2, in the third year of the reign of Jehoiakim, ito yung hari sa Israel, sa Judah, king of Judah, came Nabucodonosor, king of Babylon, unto Jerusalem and besieged it. So ginapi sila, no? Ay natalo sila sa paglusob ni Nabucodonosor, naghari sa Babylonia. At ito yung hari si Jehoiakim, na hari sa Juda. And the Lord gave Jehoiakim, ito yon, ang hari sa Judah, the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, unto his hand,
with part of the vessels of the house of God, which he carried into the land of Shinar, the house of his God. No? And he brought vessels unto the treasure house of his God. So, ang lahat ng mga nasamsam na mga articles sa banal na santuaryo ng Panginoon, sinamsam lahat ni Nabucodonosor, dinala sa templo ng kanyang mga Diyos-Diyosan at iniingatan ni Nabucodonosor. No? Yun yung ano. Pero bago natin pag-aralan ang second desolation sa 70 AD sa pamamagitan ng mga Romano, no? Nilusob uli ang templo ng Panginoon kasi after 70 AD bumalik sila sa Jerusalem, nagtayo uli ng second temple. Pero itong second temple na ano nila, sinunog uli yan. At ito yung ating pag-aralan. Kasi atin namang pag-aral, ano naman ang matutunan natin sa ano ba ang nangyayari? Bakit sinunog itong templong ito? Ang dalawang templo ng bayan ng Diyos parihong nasunog. Kaya nga, mayroong balak ang Israel, mga anong tawag niyan? Mga Israel ngayon, mga Zionists, gusto nilang itatayo ang third temple kasi yung dalawang templo nawasak. Kaya nga, mayroon silang panukala na itayo ang third temple. Pero ayon sa aking pag-aaral sa Biblia, hindi na uli matatayo ang third temple. Kasi nasa era na po tayo of spiritual Israel, hindi na sa literal Israel, no? Bagamat nakabalik sila from 70 AD, nangangalat sila sa buong sanlibutan, nakabalik sa 1948, nagiging bansa uli ang Israel. Pero mapapansin ninyo mga kapatid, nagpanukala silang itayo ang third temple pero hindi na yan matatayo ayon sa nakasulat sa Biblia. Now ngayon, dadako tayo sa ating pag-aaral sa second desolation, pero bago natin tatalakayin, ituturo ko uli sa inyo ang mga prinsipyo paano ninyo pag-aaralan ang aklat ng Daniel. Una nating pag-aralan dito mga kapatid, mayroong tatlong principle pag gusto ninyong matutunan ang mga shortcuts na pag-aaral sa aklat ng Daniel. Mayroong tinatawag na principle of kayasam. No. Mamaya ituturo ko yan. Pangalawa, yung tinatawag na repeat and enlarge. Kapag uulitin niya yung isang chapter sa kasunod na chapter na pariho ang mga kahulugan, ay mayroon siyang idadagdag. Repeat and enlarge. Pangatlo, ang aklat ng Daniel, progressive siya na mga mensahe. Para siyang liwanag na kapag uulitin niya ang mga kapitulo, lalo niyang paliwanagin. Now, dito tayo sa tinatawag na principle of kayasam. No? May mga kayasam sa aklat ng Daniel. Ito, ang pangitain, ang panaginip ni Nabucodonosor na nakita ni Daniel sa pangitain, ang mga kahulugan noon kaharian. Mayroong metal na larawan na yari sa ginto, pilak, tanso at bakal, at sa pinakababa, bakal at putik nagkakahalo, at mayroong bato na bumagsak. Kaharian po ito. Mga sit up of kaharian. Mula kay Daniel, mayroong 5 kaharian babangon, at ang ika-6 na kaharian ay ang kaharian ng Diyos. Ito yung pag-sit up sa kaharian ng Diyos. No? Babylon, Medo-Persia, Grecia, Rome, at saka divided kingdom of Europe. Pagkatapos sa divided kingdom, ang God's eternal kingdom. Now tinuturo ko yung tinatawag na principle of kayasam, at kapag uulitin niya ang mensahe sa chapter 2, inuulit yun niya sa chapter 7. Paano niya inuulit? Ang metal na larawan, inulit niya sa larawan ng mga hayop. Mayroong apat na hangin, humihip sa malaking dagat, at nung humihip yung 4 na hangin, lumabas ang 4 na hayop. Ang una, leon, uso, leopardo, at ang mabangis na hayop. At mula sa mabangis na hayop, mayroong sumibol na 10 sungay, at pagkatapos sa 10 sungay, ang maliit na sungay. At pagkatapos sa maliit na sungay, mayroong judgment. Now, napapansin ninyo, dito nang inuulit ang ulong ginto, yun yung leon na sa Daniel 7. Yung pilak, yun yung uso, parihong mga kaharian yon.
Ang leopardo, kaharian ng Grisya, at ang mabangis na hayop, ang Roma. Pero ang Roma na empire, nahati ito sa sunod-sunod na pag-atake sa mga barbarian tribes, at ang kaharian ng Roma, ang pagan Rome, nahati siya, na-divide siya into 10 divided kingdom. Pero pagkatapos sa 10 divided kingdom, ay bumangon ang isang maliit na sungay na bunot yung 3 sungay. At ito yung pagan, kaya nga mayroong 2 division. Una, pagan Rome, pagkatapos sa pagan Rome ay ang papal Rome. Kaya nga ang Papa sa Roma, kasama siya sa prophecy, sa aklat ng Daniel. At pagkatapos sa kaharian ng maliit na sungay na Pope of Rome, ay ang kasunod ang judgment. In which, sa Daniel to walang judgment. No? Pero sa Daniel 7, may ito yung principle of kayasam. Tapos, mayroon siyang idinagdag. Pag i-repeat niya yung isang chapter to another chapter, pareho lang ang kahulugan, mayroon siyang idinagdag. Anong idinagdag sa chapter 7 na wala sa chapter 2? Ang katotohanan may kinalaman sa judgment. Na? At pagkatapos sa judgment, saka na i-set up ang God's eternal kingdom. No? Papatayin ang maliit na sungay, pagkatapos ay itatayo niya ang kanyang kaharian. Now, napapansin ninyo, yun yung at progressive din po ito, mga kapatid. Pagkatapos sa repeat and enlarge, progressive siya. Bakit? Sa chapter 8, di ba? Mayroong binabanggit sa judgment sa chapter 7. Sa chapter 8, binago niya ang mga larawan. Mula sa mabangis na hayop, pinapalitan ng Panginoon sa mga domestic sanctuary animals, no? Mga hayop na ginagamit paglinis ng kasalanan, mga handog sa templo. Kaya ginamit niya doon yung ram, ginagamit niya yung tupa, pagkatapos higot, no? Kambing, kasi mga dito po. Ang maliit na sungay sa chapter 7, maliit na sungay pa rin sa chapter 8. No? Bakit niya ito ginagamit ang mga hayop na handog sa templo? Kasi kapag pag-aralan ang judgment, kasi ito yung kanyang idinagdag, kailangan pag-aralan ang santuario. No? At sa santuario, mayroong 2 paglilingkod. Mayroong tinatawag na daily service at tinatawag na yearly service. No? Lahat ng kasalanan, araw-araw, ang kasalanan malipat sa santuario sa pamamagitan ng inosenteng kahalili, sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop. At sa 1 taon, lilinisin ang santuario at tinatawag yon na the cleansing of the sanctuary. Mamaya, antayin niyang babata. Tapos, ang judgment sa chapter 7, mayroong figure sa chapter 8, 2,300 days. Mamaya, ating pag-aralan yon kasi, ito? Progressive light, itong aklat ng, ito yung structure. Ang structure sa Daniel 8 to 12, ito yun, mga kapatid. No? Sabi niya, chapter 8, the 2,300 days introduced but not explained. Bakit? Nang ini-introduce ang 2,300 days, hindi po na-explain. Bakit? Hindi nakalagay sa chapter 8 kailan magpapasimula ang figure na 2,300 days at kailan matatapos. Kaya nga si Daniel, nung nakita niya itong pangitain na figure, na narinig niya ang pangitain tungkol sa 2,300 days, lalong namumroblema si Daniel. Bakit? Ang 70 years na allotted time, ito yung panahon kung saan sila magiging bihag sa Babylonia, malapit nang matapos. No? Pero mayroong bagong ini-introduce na panahon, 2,300 days. Kaya nagulumihanan si Daniel. Kaya nga sa chapter 9, hindi siya kumain, hindi siya uminom sa loob ng 2 linggo. Nagpa-fasting po siya. No? At habang siya nanalangin, dumating si Gabriel upang ipapaliwanag ang vision sa 2,300 days. No? Kailan magpasimula? No? Para maintindihan ni Daniel. At ang chapter 10, mga kapatid, the battle to begin the 2,300 days. Kasi ang hari ng Persia nagtagubilin, magbigay ng utos para pauwiin ang mga bihag sa Babylonia. Kaya kung hindi magbigay ng utos, hindi sila makauwi, hindi nila magawa yung templo.
Kaya nga, bumaba si Miguel at si Gabriel nakapagpunyagi sa hari sa Persia para ang hari na Persia mag-decree na papauwiin na ang mga bihag ng bayan ng Diyos mula sa Jerusalem. At inulit uli sa chapter 11, no? Chapter 11 to 12, Daniel 8 repeated. Pero nung naulit uli ang kaharian, hindi na symbolic. Literal na. Hari ng Persia, hari ng Grecia, king of the south, at saka king of the north. Kasi ang aklat ng Daniel from symbolic to literal. Kapag pag-aralan natin ang vision sa Hiddekel River, literal na ang computation, hindi na symbolic. Kasi ang aklat, ang formation o ang structure sa aklat ng Daniel from symbolic to literal, no? At sa chapter 8 to 12, dalawa pong vision ang naranasan ni Daniel. Ang 8 to 9, vision of Ulai River. Ang 10 to 12, vision naman niya sa Hiddekel River. At itong dalawang pangitain sa dalawang ilog, no, yung Hiddekel River at saka Ulai River, ay nagsimbolo po yun sa kanyang dalawang Israel. Ang Ulai River na sa chapter 8 at saka chapter 9, nagsimbolo po yun sa literal na Israel. At ang 10 to 12, nagsimbolo po yun sa spiritual Israel. Kaya nga, ang literal Israel, mayroon po silang dalawang abomination of desolation. Chapter 1 at saka chapter 9. Kaya nga, ito yung ating pag-aralan ngayon. Ang kasunod nating pag-aralan, ang dalawang abomination din na mangyayari sa spiritual Israel. No? Ang chapter 11:31 at saka 12:11 ng Daniel. Abangan ninyo yan kasi mayroon kayong matutunan. No? Kasunod kong ituturo sa inyo, mayroong kinalaman sa word na vision. No? Pangitain, kumbaga. Kasi bawat pangitain sa aklat ng Daniel, mayroon po siyang kanya-kanyang timeline. At sa aklat ng Daniel, mayroon pong tatlong word na vision sa original na Hebrew. Ito yung una na ating pag-aralan, may kinalaman sa pangitain. No? Ang original po yan, kapag mayroon kayong, pwede na ninyo i-download ang original na Bible, yung Hebrew original Bible, pwede ninyong i-download yan. At kapag titingnan ninyo itong word na vision, Shason po yun sa original. Ating titingnan ang 8:13. Sabi niya dito sa chapter 8 verse 13. Then I heard one saint speaking to another saint. No? Ang isang banal nagsasalita sa isang banal, narinig ni Daniel, said unto the certain saint, which speak, how long shall be the vision concerning the daily? No? At gusto kong ibabanggit sa inyo, mayroon itong supplanted pag ang word sinulat sa italic na salita, parang nakalihis ba? Diyan napapansin ninyo ang and I heard speaking to another saint and to the certain saint which speak, how long shall. Itong shall, wala ito sa original, no? Shall be, wala ito sa original. And concerning the daily sacrifice, yung sacrifice dito, din siya, nakalihis, no? The transgression of desolation to give both sanctuary and the host to be trodden underfoot. Hanggang kailan na ang katotohanan ibinagsak sa lupa, niyuyupakan? Sabi niya dito sa verse 14, and he said unto me, unto 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. Kaya binabanggit yung 2,300 days. No? Atin yung tatalakayin yung salitang ito sa next abomination of desolation, kasi ang abomination of desolation na ito ay nasa 11:31 po ito, ay spiritual Israel na yan na abomination of desolation. Atin yung tatalakayin, pero ang ating tinatalakay muna dito yung word na vision, no? Kaya nga yon yung vision ito may kinalaman sa 2,300 days na aking ipinapaliwanag sa inyo. At itong 2,300 days may kinalaman ito sa judgment. Ito po yung magpasimula ang cleansing of the sanctuary. May topic na po ako niyan. Kapag gusto ninyong mapapanood yung cleansing of the sanctuary, mayroon akong topic sa chapter 9 ng Daniel. Pero ang ating topic ngayon, hindi ko yun mababanggit kasi abomination of desolation lang. Pero atin itong pag-aralan para inyong maintindihan. Kaya nga sabi niya dito sa verse 20,
ng chapter 9, di ba, na binabanggit ko kanina, si Daniel nagpa-fasting how long? 2 weeks. Hindi siya kumakain, hindi siya umiinom. Ang layunin niya, ibigay sa kanya ng Panginoon ang karunungan paano niya maintindihan ang 2,300 days. Ating babasahin ang verse 20. Sabi niya dito, and now, while I was speaking and praying, kasi nagpa-fasting siya, nagsasalita siya at nanalangin, and confessing my sin and the sin of my people Israel, and presenting my supplication before the Lord my God in behalf of the holy mountain of my God. While I was still speaking, habang siya nagsasalita, in prayer, then the man Gabriel, ito si Angel Gabriel, dumating. Sabi niya dito, whom I have seen in the vision, yung Jason, nakita niya sa chapter 8, na pangitain previously. Kaya binabanggit niya, I have seen in the vision previously. Ano ba yung previous vision niya? Sa chapter 8, sabi niya dito, come to me in my extreme weariness about the time of evening offering. He gave me the instruction and talked with me and said, O Daniel, sabi ni Gabriel, I have come forth to give you the insight and understanding. Ako'y napaparito para bibigyan ka ng linaw at unawa. At the beginning of your supplication, nang pasimula pa lang na ikaw ay nanalangin, the command was issued that I have come to tell you. Pasimula ka pa lang sa iyong panalangin, inutusan ako para sasabihin ko sa iyo, para aking sasabihin sa iyo, for you are highly esteemed, sapagkat ikaw ay totoong minamahal. I give heed, ang sabi niya dito, so give heed to the message, pakinggan mo ang mensahe, and gain understanding of the vision. Ang vision dito, itong kulay pula, Jason, pero ang gustong ipapaliwanag na Gabriel na vision, hindi po siya Jason, kundi Mary. Dumating nang nanalangin si Gabriel para maunawaan niya ang vision sa 2,300 days. Ay dumating si Gabriel, magbigay siya ng liwanag at unawa tungkol sa pangitain. Ang pangitain dito, hindi Jason, kundi Mary. So, ibig sabihin, mayroong dalawang magkakaibang salita sa word na pangitain, dalawang salita sa original. Yung isa Jason, yung isa Mary. At kapag titingnan mo ito, ang meaning niya, halos pareho ang meaning. Ang Jason, revelation, sight, at saka vision. Ganon din ang Mary. Ang Mary naman, appearance, sight, at saka vision. Kaya nga, halos magka-pareho. Yung isa revelation, ang isa appearance. Ngayon ating titingnan ito kasi ang dahilan kung bumaba si Gabriel, hindi ipapaliwanag itong vision na ito, kundi ang kanyang ipapaliwanag itong Mary. Nakukuha ninyo? Sana inyong naintindihan, inyong nakikita ang mga bagay na aking nakikita sa aklat ng Daniel. Sabi niya dito, at ano itong may kinalaman sa Mary? Sa 24, sa 20, di ba atin yung binabasa, 23. Ano yung Mary na vision may kinalaman sa Mary? 70 weeks had been decreed to your people, for your people and your holy city. Ano itong may kinalaman sa Mary? Kanina, 2,300 days, itong Mary, 70 weeks po ito. Determined to your people and to your holy city. Sa ibang translation kasi, American Standard Version, pero sa King James Version, 70 weeks determined upon thy people. Ang word na determine parang provisionary time ba? Bibigyan ang Israel ng 70 weeks para ma-determine, para mapapatunayan ng Diyos kung sila'y magtatapat sa Diyos, maglilingkod sa Diyos, o tatalikod sa Diyos. Kaya nga, dito i-determine ang kanyang bayan at ang kanyang banal na syudad. Dito nila ma-determine how long? 70 weeks. At kapag magiging mapapatunayan sila sa 70 weeks na ito, kapag sila'y backsliding, tatalikod sa Diyos, sa kanila mararanasan ang desolation.
Pero kapag sila'y tapat at maglilingkod sa Diyos, magsisisi sa kanilang kasalanan, magbalik loob, gagamitin sila ng Panginoon na liwanag para sa ibang bansa na ililigtas ng Panginoon. Pero kapag sila mapapatunayan na hindi tapat at tatalikod, mag-apostasya sa Diyos, maranasan nila ang abomination of desolation. So sana inyong naintindihan, ha. Kaya nga ito yung may kinalaman sa Mari. 70 weeks had been determined to your people and your holy city. No? Kaya nga yun yung ito yung pagkakaiba. Ang pareho silang may timeline. Ang Mari 70 weeks lang yan. No? Ang Siason, ito yung 2,300 days. Pareho silang beginning. The same beginning, pero magkakaiba yung ending. No? Kasi ang Mari natatapos sa 34 AD, ang Siason natatapos sa 1844. Kaya nga yun yung pagkakaiba. No? Ito yung sabi niya dito, kaya nga 70 weeks have been decreed to your people and your holy city. At itong 70 weeks, ito po yung sa original na Hebrew, shatak, to cut off or dissect or sever. Kapag mayroong mahabang pangitain sa 2,300 days, naka-cut off siya. Isang bahagi sa pangitain sa 2,300 days ay ang 70 weeks. At itong 70 weeks, provisionary po ito. Kapag makabalik sila mula pagkabihag sa Babylonia, madidetermine ng Diyos, madetermine sila kung mananatili silang chosen people o aalisin sa kanila ang kaharian ng Diyos. No, sana naintindihan ninyo. At itong 70 weeks, napapansin ba ninyo si Pedro lumapit sa Panginoon? No? Nasa Matthew 19 at yon o Lucas 19, sabi ni Pedro, Panginoon, makailang bisis ba magkasala ang aking kapatid at aking patawarin? Makapitong bisis ba? Anong sabi ni Jesus? Pedro, hindi ko sinasabi sa iyo makapitong bisis, kundi kapito. Yung 70 weeks, ang ibig sabihin yan, provisionary time yan, hanggang kailan patatawarin ng Diyos ang kanilang kasalanan. Sabi ni Pedro, makailang bisis magkakasala ang aking kapatid at aking 7 times ba? Pero ang sabi ni Jesus, Pedro, hindi ko sinasabi sa iyo 7 times, kundi 70 times 7. At ito po yung ginamit ng Panginoon na formula. No? Yung 70 weeks, ang ibig sabihin yan, 70 times 7. Ito po yung provisionary time. Kapag magkakasala ka na paulit-ulit hanggang 70 times 7. At kapag matapos itong 70 times 7, close of provision. Parusahan ka na ng Panginoon. At ito po yung nangyayari sa Israel. Ang ibig sabihin ng 70 times 7 ay kapag pag-aralan ito sa prophecy ay nasa 490 days of sa prophetic 490 years. Kaya nga ito yung at ito yung sabi diyan sa 24 ating nababasa kanina, no? Ito yung niya. Sabi niya, 70 weeks had been determined to your people and your holy city to finish transgression, to make an end of sin, to make atonement for iniquity, to bring everlasting righteousness, to seal up the vision and prophecy, to anoint the most holy. Itong anoint the most holy, the baptism of Jesus yan. No? At binabanggit niya sa 25, itong 70 weeks, hinati po ito sa tatlo, mga kapatid. 7 weeks, sabi niya dito, you are to know and discern that from issuing the decree to restore and to rebuild Jerusalem until the Messiah the Prince. No? Dalawa pong pangyayari. Kapag lalabas ang batas from issuing the decree na papauwiin ang Israel mula sa Persia, Medo-Persia, uuwi sa Jerusalem para itayo ang templo, and unto the Messiah the Prince, there will be 7 weeks and 62 weeks. Ang 7 weeks, yun yung paggawa ng templo. Natatapos sa 46 years, tapos yung mga kota, 3 years. Kaya nga ginawa nila ang templo sa loob ng 49 years. Pagkatapos natayo ang templo at kota, 62 weeks,
no? Unto the Messiah, the Prince. Anong ibig sabihin? To anoint the most holy. Ibabaptize si Jesus. After 62 weeks, pagkatapos matayo, matapos magawa ang templo. No? Sabi niya dito, and He will make a covenant with many for 1 week. So, 69 weeks plus 1 week, 70 weeks na. No? He will make a firm covenant sa King James, and He confirmed the covenant with many for 1 week. Pagkatapos sa baptism ni Jesus Christ, mangangaral siya. At sa 1 week niya na pangangaral, sa 3 taon at kalahati niyang pangangaral, madidetermine niya ang Israel kung sila'y nag-backslide o kung sila'y mananatiling piniling bansa, magiging chosen people, or kapag itakwil nila ang Misaya, aalisin sa kanila ang kaharian. No? Kaya nga sabi niya dito sa verse 25, and you are to know and discern from issuing to restore to rebuild Jerusalem until the Messiah the Prince, there will be 7 weeks and 2 weeks. No? Then after the 62 weeks, the Messiah will be cut off. Pagkatapos sa 62 weeks, the Messiah shall be cut off. No? Hindi sa kanyang sarili, kundi sa kasalanan, no? ng marami. Who is to come. Tapos binabanggit dito yung the people of the prince who is to come destroy the city and the sanctuary. Kapag itatakwil nila ang Misaya, ay i-destroy nila ang santuaryo. At ito po yung second abomination of desolation. Atin po itong pinag-aralan para maintindihan ninyo ang timeline, no? Para maintindihan ninyo, bawat abomination of desolation, mayroon pong mga timeline. No? Kaya, babasahin ko ito sa Tagalog para magiging malinaw, mga kapatid. 70 sanlinggo ipinasya sa iyong tao at sa iyong banal na bayan. So, mayroong pasya ang Diyos, 70 weeks. Ipinasya sa kanyang bayan at sa kanyang banal na bayan. No? Sa iyong tao at banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin ang kasamaan. Kailan ito nangyayari? Nung napako si Jesus Christ, ang purpose doon to finish transgression and sin. Yun yung purpose kung bakit ang ating Panginoon namatay sa cross. No? Kaya nga mayroong timeline. Hindi dumating si Kristo na walang prophecy. May prophecy o timeline na ating makikita sa Bible, no? At upang dalhin ang walang hanggang katuwiran, nung namatay si Jesus Christ, ang purpose noon, dadalhin ang walang hanggang katuwiran kasi ang ating kaligtasan through Christ's righteousness, at upang tatakan ang pangitain, upang ang panghuhula, at upang pahiran ang kabanal-banalan. Ano bang ibig dito sa ibig sabihin ng upang pahiran ang kabanal-banalan? The anointing of the Messiah is the baptism of Jesus Christ done by John the Baptist. Kaya nga nang binabaptize siya, di ba, bumaba ang banal na espiritu, yung babang espiritu na bumaba kay Jesus Christ, yun yung anointing of the Messiah. Yun. Yung pahiran ang kabanal-banalan. Anong pahid? Ang pagbaba ng banal na espiritu sa kanya. Doon siya nagpasimula sa kanyang ministry. No? Sa verse 25, 24 yun. Titingnan natin ang 25. Sa verse 25, at iyong talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos, isauli, itayo ang Jerusalem sa pinahirang prinsipe. No? Yun yung binabautismuhan na prinsipe. Magiging 7 sanlinggo at 60 sanlinggo. Kaya nga, tinayo ang Jerusalem, 7 weeks yon. At pagkatapos, tinayo ang Jerusalem at mga puta, 69 weeks. Pagkatapos noon, 62 weeks, 68, 2 sanlinggo, 62 weeks, ay unto the Messiah, sa pinahirang, dito si Jesus Christ, papahirang prinsipe. Ang baptism of Jesus Christ, right on time. Mayroong timeline sa Bible, kailan ba siya i-baptize? Mayroong panahon. At ito'y matatayo uli, may lansangan ng kuta sa makatuwid bagay sa panahong mabagabag. At sa 26, ito yung sinasabi sa 26,
No? And after the 62 weeks, the Messiah shall be cut off. Pagkatapos sa 69 weeks, yung 1 week, at sabi niya dito, no? And he shall confirm the covenant with many for 1 week. Itong, kasi ika-70 weeks na ito. And in the middle of the week, he caused the sacrifice and oblation to cease. Kasi yung Messiah shall be cut off sa kalagitnaan ng isang linggo. 27, binabaptize siya. May ang 27 sa ang 1 week hanggang 34 AD yon. Pero sa kalagitnaan ng sa 1 week, namatay ang Messiah. So, nang namatay si Jesus Christ sa 31 AD, no? Kaya nga sabi niya dito, no? And after the 62 weeks, the Messiah shall be cut off, but not for himself, but for the people, no? And the people of the prince shall come and destroy the city and the sanctuary. So, binabanggit na dito. The prince of the people, ito yung general ng Roman army na would come to destroy the city and the sanctuary. And the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the desolation are determined. Kapag itakwil nila si Jesus Christ na mag-confirm within sa 1 week sa prophecy, ay the prince of the people will come to destroy the city and the sanctuary. Kaya yun yung nangyayari. At sabi niya sa 27, for the overspreading of the abomination, he shall make it desolate, even until the consummation that determined shall be poured out unto the desolate. Kaya nga yun yung paliwanag. Kung baga, kung gagawin nating simple ang pag-aaral sa prophecy ng Daniel 9 sa tungkol sa 70 weeks, ito yung diagram niya. Ang 70 weeks hinati sa tatlong sa Bible, no? Sa verse 25, no? Sabi niya 7 weeks itatayo ang templo at kuta. Tapos mayroong 62 weeks unto the Messiah the Prince. Pag matapos itong 62 weeks, ibabaptize si Jesus, the anointing of the Messiah. At si Jesus Christ magpasimulang mangaral sa loob ng 3 taon at kalahati. Kasi sa 3 taon at kalahati, in the middle of the week, kasi 7 years po itong 1 week, no? In the middle of the week, the Messiah shall be cut off. Pero kapag mapako si Jesus Christ sa cross, madidetermine niya ang bansang Israel kung mananatili silang chosen people o aalisin sa kanila ang kaharian ng Diyos. No? Sana inyong naintindihan, mga kapatid. At ito yung decree, ha? Saan natin mababasa? No? You are to know and discern that from issuing of the decree to restore and to rebuild Jerusalem until the Messiah the Prince, there will be 7 weeks and 62 weeks. Maliwanag yan, mga kapatid. No? Mula sa pag-issue sa batas ng Persia na papauwiin na silang lahat, ay 7 weeks and 62 weeks. At pag matapos ang 62 weeks, Jesus Christ, the anointing of the Messiah, no? Ay, yon? Until the Messiah the Prince. Ito yung to anoint the most holy sa verse 24. Ay yun yung to anoint the most holy, ang ibig sabihin yon, baptism of Christ. Kailan binabautismuhan si Jesus Christ? 27 AD. Kailan siya namatay? 31 AD. Kailan binato si Esteban na tinakwil nila ang gospel? 34 AD. Na-confirm sa 34 AD na ang Israel ay backsliding pa rin, hindi pa rin nagsisisi. Kaya nga inalis sa kanila ang kaharian ng Diyos. No? Ang issue, from the issuing of the decree, mayroon pong tatlong yan. Para saan natin yan mababasa? Isra 6:14, no? Sabi niya dito sa Isra 6:14, and the elder of the Jew were successful in building through the prophesying of Haggai the prophet and Zachariah the son of Iddo. The finished building according to the command of God of Israel and the decree of Cyrus, Darius, and Artaxerxes of Persia. So, ibig sabihin, tatlo po ang nagbigay ng decree. Una nilang mayroong first batch, second batch, at saka sa third batch, umuwi na sila lahat.
No? At dito, sa tatlo na nag-decree, doon tayo sa final decree. At ang final decree, mga kapatid, no? Marami po yung hari dyan. Ang una si Cyrus, si Cambyses, si Darius, si Xerxes, tapos si Artaxerxes. Pero ang binabanggit ni Isra, tatlo lang, di ba? No? Ito yung final, si Artaxerxes, 7 years was, pag titingnan ninyo sa paghahari ni Xerxes, 457 BC. Mula 457 BC, ito yung pinapauwi na sila mula sa pagkabihag. No? Mula sa exile from Jerusalem to Babylon, nabihag ang Babylon sa Persia. Ngayon ang Persia ang nagbigay ng decree na papauwiin na sila. Magiging bansa sila uli. No? Natayo nila uli ang kanilang templo. Pero pagkatapos natayo ang kanilang templo, mayroong timeline, 62 weeks unto the Messiah, the Prince. Ano yung 62 weeks after the rebuilding of the temple? Ibabaptize si Jesus. Yun yung nakasulat sa prophecy. Pero ang mga Israel, hindi nila alam. Hindi nga nila tinanggap si John the Baptist. Tatanggapin pa kaya nila ang Mesiyas? Kaya dumating ang Mesiyas, itinakwil ng mga Israelita. No? Pero si Jesus Christ nagpili ng mga alagad at gumawa ang Panginoon ng spiritual Israel mula nang tinakwil ang literal Israel. At kailan natatapos ang 70 weeks? 34 AD. Yun yung panahon na determine ng Panginoon na sila po'y hindi karapat-dapat. No? Kaya nga alam ninyo mga kapatid sa Bible, ang pagdating ng Mesiyas nasa prophecy. Ang pagdating ni Jesus Christ, ang kanyang kapanganakan, ang kanyang baptism, ang kanyang kamatayan, nasa Biblia. Pero bakit hindi alam ng religious leader at the time of Jesus Christ? They did not study the prophecy. At yun po yung dahilan kung bakit sila itinakwil ng Diyos. Dahil nanawagan ng Diyos sa kanila na magsisisi, hindi nila alam. No? Kaya yun yung pagkakaiba mga kapatid. Kaya ako nag-aaral ako ng Bible, nagsikap talaga ako. Ano yung mga prophecy sa Bible dapat nating makikita at maintindihan? Kasi napakahalaga niyan. Kasi mayroong timeline ang Biblia kailan magaganap ang kanyang mga sinasabi. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Galatia 4 hanggang 7, sabi niya dito, "But when the fullness of time has came, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law." No? Bakit binabanggit dito, when the fullness of time has come? Anong ibig sabihin dito ni Apostol Pablo? Ang pagdating ni Jesus Christ is on time. No? Nasa hula. Pinadala ng Panginoon ang kanyang anak so that He might redeem those who are under the law. No? Upang iligtas niya yung lumalabag sa kanyang kautusan, that we might receive the adoption of the Son. No? Because you are sons, God sent forth the Spirit of His Son unto our heart, crying, Abba, Father. Therefore, you are no longer slave, but son. Dati, alipin tayo sa kasalanan. Nang dumating ang eksaktong panahon, sinugo niya ang kanyang anak. At ang pagsugo sa kanyang anak, nasa hula, nasa prophecy. Yun yung dapat nating tandaan. No? Nasa prophecy lahat. Kaya nga, inaral natin ito kasi yung abomination of desolation is on time. Walang abomination of desolation without prophetic time. No? Walang abomination of desolation kung walang timeline. No? Bago nangyayari ang abomination of desolation, mayroong timeline ang Biblia. At hindi ito alam ng Israel na malapit na pala ang second abomination of desolation. Tayo ngayon mga kapatid, spiritual Israel, alam ba natin kailan mangyayari ang final abomination of desolation? Abangan ninyo ang ating topic kasi tatalakayin natin yan. No? Whosoever reads, let him understand. No? Kaya itong pag-aaral na ginagawa ko ito hindi lang para sa akin, kundi para sa inyo na makikinig sa pabalitang ito. Sabi niya dito, therefore you are no longer slave, but son. And if son, and heirs through God. No? Kapag tayo daw mga anak, tagapagmana. Now dito,
Ating pag-aralan mga kapatid, yung ministry ni John the Baptist, paano nabaptize si Jesus. Kasi yung baptism of Jesus, ano po yon? The anointing of the Messiah, no? The anointing of the Most Holy, sa 24, no? To anoint the Most Holy, baptism of the Messiah po yon, no? Sa Daniel 9:24, to anoint the Most Holy, si Jesus po yon ang ibabaptize, no? Sabi niya dito, now, while the people were in the state of expectation, kasi sa panahon ni John, nag-compute sila, ito na kaya yung Mesias. So, na-compute sila, no? Now, while the people were in the state of expectation, all wondering in their heart about John, as to whether he was the Christ. Kasi nangangaral si John the Baptist sa ilang. Nangangaral siya tungkol sa repentance. Repent ye, for the kingdom of God is at hand. John, pero mayroong mga messenger, ikaw ba ang Mesias? Anong sabi ni John? No? John answered and said to them, as for me, I baptize you with water. But one who is coming, who is mightier than I, and I am not fit to untie the thong of his sandal. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Ako nagbaptize sa inyo sa tubig, pero kasunod ko, mayroong darating na kahit pagtali ng kanyang sandalyas, ako hindi karapat-dapat. Bautismuhan niya kayo sa Espiritu at sa apoy. No? Si Jesus Christ ang binabanggit kasi si Jesus Christ ang magbibigay ng Holy Spirit at apoy ng pagsubok. Ayan, sabi niya dito, now when all the people, no? Now when all the people were baptized, kasi binabaptize ang mga tao sa pamamagitan ni Juan, Jesus was also baptized. Sinong nagbaptize kay Jesus? Ito yung anointing of the Messiah. Ito yung Messiah the Prince. No? Sabi niya dito, Jesus was also baptized, and while he was praying, heaven was open. Pagkatapos ng kanyang baptism, nanalangin siya, tapos nabukas ang langit. While he was praying, while John conducting the baptism, he prayed, and dito, heaven was open, and the Holy Spirit descended upon him in bodily form like dove. No? Bumaba ang Espiritu na sa katawan ng kalapati at lumalapag sa kanya. No? And the voice came out of heaven, you are my beloved son, in you I am well pleased. Then he began his ministry. Nagpasimula si Jesus. Ito na yung 1 week. Kasi natapos na yung 62 weeks. Itong 1 week, magpasimula na si Jesus sa kanyang ministry, and Jesus himself was about 30 years of age. Kaya anong taon si Jesus Christ na baptized? 30 years old. At itong kanyang ministry, matatapos ito sa 3 years and a half. Kasi i-confirm ni Jesus ang covenant with many for 1 week. I-confirm niya ang Israel kung sila'y tatanggap sa salita ng Diyos, no, makikinig sa kanyang mensahe, pagpapalain sila. Kapag itatakwil nila ang mensahe ni Jesus, itatakwil sila ng Diyos bilang piniling bansa. No? Yun yung mangyayari sa kanila. Kaya nga mayroong timeline ang Israel, no? Kaya 30 years old nang siya nagpasimula. And the book of the prophet Isaiah was handed to him. At nang si Jesus pumasok, no, after his baptism, pumunta siya sa Nazareth, kung saan siya lumaki. Ito yung 4:17, no? At binigay sa kanya ang aklat ni propeta Isaiah. And he opened the book and found the place where it is written. Binuksan niya yung Bible. Kasi ang Bible sa panahon ni Jesus Christ, scroll. And the Spirit of the Lord is upon me. Ito yung nakasulat sa sulat ni Isaiah. The Spirit of the Lord is upon me. Diba, nang nabautismuhan siya, bumaba ang Holy Spirit. At ito yung patungkol sa Messiah ito. The Spirit of the Lord is upon me because He anointed me to preach the gospel of the poor. Kailan ina-anoint si Jesus? During the baptism of John. Anong layunin? To preach the gospel to the poor.
He has sent me to proclaim release to the captive, the recovery of the sight of the blind, to set free those who are oppressed. Tayo po'y na-oppress sa kasalanan, palalayain tayo ng Panginoon. To proclaim the favorable year of the Lord. No? Ano itong favorable year of the Lord? Ito yung Jubilee year. Ang mga alipin, palalayain. At tayo po'y naalipin, mga kapatid. No? At kaya nga, itong anointing of the Messiah, kinukonform po ito ni Apostol Pedro. Nung si Pedro nangangaral kay Cornelio, ang kanyang baptism was his anointing. Saan po natin mababasa? Gawa 10:38. Ito yung nakasulat, mga kapatid. You know of Jesus of Nazareth, how God anointed him with Holy Spirit and with power, and how he went about doing good, healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Anong anointing ang ginagawa? Yung pagbaba ng banal na espiritu. He was anointed as Messiah. No? Siya ang pinahirang prinsipe. Paano siya pinahiran? Nung nabaptize siya at bumaba ang Holy Spirit. Ito yung kanyang anointing as the Messiah. So mayroong napapansin ninyo ang Bible, mayroong timeline, mayroong eksaktong panahon. At sa eksaktong panahon, nag-start siya sa kanyang ministry bilang Mesiyas. Nangangaral siya sa Israel to confirm the covenant, sa kasunduan. No? And one of the two, kasi sabi ni John sa kanyang mga alagad, kasi ang alagad ni John, nagiging alagad ni Jesus. At isa sa dalawa, sabi niya dito, one of the two who heard John, kasi sabi ni John, behold, the Lamb of God. Nang kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus, tingnan ninyo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Saan natin mababasa? John 1:29. At one of the two who heard John speak that followed him was Andrew. Isa sa dalawa na nakarinig sa sinasabi ni John si Andrew. Simon's Peter brother. Kapatid siya ni Peter. He found first his own brother Simon and said to him, no, we have found the Messiah. Nung nakita namin ang Kristo, ang Mesiyas, who translated means Christ. At pinakilala ni Andrew si Pedro kay Jesus, at si Pedro nagiging alagad ni Jesus. No? Kaya ngayon yung confirm na yung anointing of the Messiah, yun yung time of his baptism, nung bumaba ang banal na espiritu, that is the anointing of the Messiah. No? Then the one who anoint is his Father by sending the Holy Spirit to him. Kaya nga sabi niya dito, no? Ang espiritu ay sumasa akin, no? Ay nga binabanggit yun kanina, no? Sa uulitin nga natin yung talata, no? Dito sa Lucas, sabi niya dito, the Spirit of the Lord is upon me because He anointed to me to preach the gospel to the poor. No? He has sent me to proclaim the release to the captive and recovery sight of the blind, to set free those who are oppressed, to proclaim favorable year of the Lord. Kaya ngayon yung napakalinaw. No? Kaya dito tayo sa kaya nga ulitin natin ang prophecy sa Daniel. Daniel 9:25, you are to know and discern that from issuing of the decree to restore and to rebuild Jerusalem unto the Messiah the Prince, no, there will be 7 weeks and 62 weeks. Kaya nga ito yung timeline. 7 weeks to rebuild Jerusalem and 62 weeks unto the Messiah the Prince, his baptism. At He will confirm the covenant within 7 years. At sa kalagitnaan ng 7 years, the Messiah shall be cut off. Kaya nga, maintindihan na ninyo yung Daniel 9:24 to 27. Yun yung buong paliwanag. Para inyong maintindihan. On time, ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga, ito yung uulitin ko ito. Bago natin tatapusin itong 70 weeks, 70 sanlinggo ipinasya sa iyo ang mga tao at sa iyong banal na bayan. 70 weeks determine upon your people and your holy city.
upang tapusin ang pagsalangsang, no? Upang wakasan ang pagkakasala at upang alisin ang kasamaan. Paano ito nangyayari? Nung namatay si Jesus Christ sa cross, siya ang ating kapatawaran at paglilinis ng kasamaan at kasalanan. Kung walang pagbuhos ng dugo, walang kapatawaran. Kaya nga si Jesus ang ating sakripisyo sa lahat ng ating kasamaan. Siya po ang ating inosenteng kahalili. Siya po ang kaloob ng Diyos na walang bayad. No? Sabi niya dito, at upang dalhin ang walang hanggang katuwiran, everlasting righteousness, at upang tatakan ang pangitain, ang panghuhula, upang pahiran ang kabanal-banalan. No? Itong pangitaing ito na 7 sanlinggo, dito papahiran ang kabanal-banalan, at ang pagpahid sa kabanal-banalan ay ang anointing of the Messiah, at ito yung baptism of Jesus Christ na after His baptism, the anointing of the Holy Spirit ang binabanggit ni Propeta Daniel. No? Pahiran ang kabanal-banalan, the anointing of the Holy Spirit. At sabi nito, iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos, no? Isauli at itayo ang Jerusalem na pinahirang prinsipe. O pinahirang, no? Ang pinahiran, ito yung pahiran ng kabanal-banalan, pinahirang prinsipe, si Jesus yan. Magiging 7 sanlinggo at 62 sanlinggo. O? Ito'y itatayo uli at may lansangan kuta sa makatuwid bagay sa panahong mabaghabag. At sabi niya sa after 62 weeks, so 69 weeks, shall the Messiah be cut off. Sa ika-70 weeks, no? I-cut off ang Messiah, but not for himself. Mamamatay ang Messiah, hindi sa kanyang sarili. Bakit? Namatay ang Messiah, hindi sa kanyang sarili, kundi dahil sa atin. And the people of the prince shall come and destroy the city and the sanctuary. Kung lapastanganin, hindi nila tatanggapin si Jesus, the people of the prince, no? Si Titus, General Titus, will come to destroy Jerusalem and the sanctuary. And the end thereof shall be with blood, and the end of the desolation determined. So, binabanggit dito yung tungkol sa desolation. And he shall confirm the covenant with many. Patutunayan niya, o i-confirm niya, no? Dito niya mapapatunayan ang Israel kung sila'y tapat at hindi tapat. No? With many for 1 week. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and oblation to cease. No? Sa kalagitnaan ng sanlinggo, patitigilin na niya ang hain at alay ng mga hayop. Kasi wala nang paghandog sa hayop pagkatapos ng si Jesus Christ ay mamatay. No? Siya ang katapusan ng mga alay. No? And for the overspreading abomination, he shall make it desolate. No? Even until the consummation and determined shall be poured upon the desolate. At kapag mapatunayan nilang hindi magtapat ang Israel, nag-backslide at hindi susunod sa kanyang tinig, ay desolation determined. No? Yan sana na inyong naintindihan, no? Nagiging malinaw na sa atin. Kaya nga, alam niyo nung napako si Jesus Christ sa cross, time of the Passover. Kasi si Jesus po ang Passover ng Israel. Pero napapansin ninyo, nung namatay siya sa alas 3, nung nahapak ang tabing ng templo, pagbabasahin ninyo yung Matthew 27:51 onward, nahatak yung tabing ng templo. At napapansin ninyo, ang doon, nagulat ang pare na naglilingkod sa templo. Bakit nahapak? Kasi patitigilin na niya ang hain at alay sa in the middle of the week, sa ika-70 weeks. No? 70 weeks determined upon thy people. Yun yung nangyayari. Pero ito yung Maria, ito yung Kadson, Siason, yung 1844. Dito tayo, sa sunod natin, malapit na tayong matatapos. Hinati ko itong video sa dalawa. Bakit hinati ko ito sa dalawa? Sobrang haba kasi pag aking tatapusin ito. Dito ko tatapusin ito, mga kapatid, sa paglalarawan ng Diyos sa bansang Israel. Nang dumating ang ating Panginoon,
Ang tawag nito mga kapatid ay the time of thy visitation. Ang tawag ni sa Spirit of Prophecy. O sinabi ni Ellen G. White, hindi alam ng mga Israelita ng pagdating ng Mesiyas ay the time of your visitation. Ito yung panahon na bababa ang Diyos, magiging tao, at doon niya mapapatunayan kung sila ay masunurin sa Diyos. No? Anong paglalarawan ng Diyos sa bansang Israel bago mangyayari ang pagdating ng Panginoon? No? At ang tawag dito, the time of thy visitation. Mamaya babasahin ko yung talata na yan. Ito yung sabi sa Isaiah. Dito muna tayo sa Old Testament. Sa prophecy ni Isaiah, gaano niya hinalintulad ang bansang Israel? Ito mga kapatid, sa Isaiah chapter 5, 1-7. Ito yung sabi, no? Nilalarawan niya ang Israel, the vineyard of the Lord destroyed. Diba? Ating pinag-aralan ang abomination of desolation. Twice, 2 beses, winasak ang templo ng Diyos. Nilapastangan ng kanyang mga kaaway. Paano ito nangyayari? Ito po yung sulat ni Propeta Isaiah chapter 5. Sabi niya dito, paawitin ninyo ako ng aking pinakamamahal. No? Sa pinakamamahal ng awit ng aking minamahal tungkol sa kanyang ubasan. Hinalintulad niya ang bansang Israel na ubasan na inalagaan ng Diyos. Ang aking minamahal na may ubasan, no? Isang mainam na burol. Sa verse 2, kanyang binangbangan ang palibot at inalis ang mga bato. Di ba? Binangbangan, binakuran niya ito. Alam ninyo yung bakod ng Panginoon sa bansang Israel, kautusan niya na ang kaaway hindi makakapasok kapag ito yung walang trespassing kasi binabakuran niya ng kanyang proteksyon. Ang kanyang kaaway hindi makapasok, no? Kanyang binabangbangan ang palibot, inalis ang mga bato. Tinamnan ng piling punong ubas at nagtayo ng isang muog sa gitna niyaon, no? At tinabasan din naman ang isang pigaan ng ubas at kanyang hinihintay na magbunga ng ubas at nagbunga ng ubas-gubat. No? Inalagaan niya itong ubasan, hinihintay na magbubunga, pero anong nagiging bunga? Sa halip na malalaki ang bunga, matataba, no? Ay nagbunga siya ng bungang gubat. No, wild grapes, no? At alam natin ang mga wild na grapes, napakaliit ang bunga. Nadismaya ang ating Panginoon. Sa verse 3, at ngayon, o mga nananahan sa Jerusalem at mga tao ng Huda, hatulan ninyo ako. Hatulan ninyo, isinasamo ko sa inyo, ako at ang aking ubasan. Nag-challenge ang Panginoon, hatulan ninyo ako at ang aking ubasan. Kasi na-disappointed ang Panginoon. Ano pa ang magagawa ko sa aking ubasan na hindi ko nagawa? No? Ano ng aking hinihintay na magbubunga ng mga ubas, nagbunga ng ubas-gubat. No? Kaya nga, talaga siya, disappointed sa kanyang bansang pinili. Kasi sa halip na maglilingkod sa Diyos, magagamit niya sa ministry, hindi niya nagagamit. Kasi gumawa ng kasalanan laban sa Panginoon at iniwanan nila ang kanilang Diyos at naglilingkod sa ibang Diyos. So, yun yung nangyayari sa kanila. Sa verse 5, at ngayon aking sasaysayin sa inyo ang gagawin ko sa aking ubasan. So, mayroong verdict ang Panginoon. Mayroon siyang gagawin. Aking aalisin ang bakod at siit niyaon. No? At sasalantain at aking ibabagsak ang bakod niyaon at mayayapakan yung kanyang bakod, no? Yung kanyang proteksyon na binigay niya sa bansang Israel. Yun yung kautusan na ginawa niya para magiging proteksyon, pinalis na ng Panginoon dahil nilabag nila ang kautusan ng Diyos. At sa verse 6, at aking pababayaang sira. Kaya yun yung nangyayari. Ang kanyang bayan, nawasak ang kanilang syudad,
at aking pababayaang sira, hindi kakapunin o bubukirin man kung di magsisitubo ang mga dawag at tinik, at akin ding inuutos sa mga alapaap na huwag nilang ulanan, sapagkat ang ubasan ng Panginoon ang mga hukbo ng sambahayan ng Israel at ang mga tao ng Huda at ang kanyang maligayang pananim, at siya'y naghihintay ng kahatulan. Ngayon narito, kapighatian, katuwiran, ngunit narito daing. Yun yung description, yun yung paglalarawan ng Diyos na nangyayari sa kanyang piniling bansa dahil sa katigasan ng ulo, because of their apostasy and backsliding. No? Ito yung nangyayari sa bansang Israel. Alam niyo nung si Jesus nandito sa lupa, anong paglalarawan ng Panginoon sa Israel sa New Testament? Kanina ating pinag-aralan ang Israel sa Old Testament. Kaya nawasak yung templo sa Old Testament. Ito, nawasak uli ang templo sa New Testament. Paano niya nilalarawan? Hinahalin tulad ng Panginoon ng bansang Israel ng fig tree. Titingnan ninyo itong tala, mga kapatid. Nung siya naglalakad mula Bethany papuntang Jerusalem, o Jerusalem papuntang Bethany, nalilimutan ko na, sabi niya dito, pagka umaga nang siya'y bumabalik sa bayan, nagutom siya. Nang umaga mula sa Bethany, bumalik siya sa bayan, anong nangyayari? Nagutom siya sa verse 18. Sa 19, pagkakita niya ng isang puno ng igo sa tabi ng daan, dahil siya nagutom, naghanap siya ng makakain, nakita niya ang punong igo sa tabing daan, kanyang nilapitan. Walang nasusumpungang anuman doon, kundi dahon lamang. Sinabi niya rito, mula ngayon, huwag ka nang magbubunga kailanman, at pagdakay na tuyo ang puno ng igos. Alam niyo sa statement ni Elijah White, ang puno ng igos na sinumpa ng Diyos, sa 3 years and a half of His ministry, nasusumpungan silang walang bunga. Nagutom ang Panginoon, pumunta sa sarili niyang bayan, pero nung siya'y nagiging tao, nagtuturo, nagpapagaling, hindi nila tinanggap. At sa halip na tanggapin ang kanyang panawagan, ay pinagmalupitan at gustong patayin. Kaya na nakita ng Panginoon ang response ng bansang Israel, katulad siya sa punong igos, nagugutom siya. Gusto ang Panginoon ng magandang resulta sa kanyang iniingatang bayan. Pero anong karakter ang nadidevelop sa kanila? Karakter of hatred, mga kapatid. No? Hindi ang karakter nila, hindi katulad sa karakter ng ating Panginoon na kanilang pinaglikuran. Mula ngayon, kaya nga, ang declaration ng Panginoon, mula ngayon, huwag ka nang magbubunga kailanman. After 3 years and a half of His ministry, no? Ay ito yung ito yung verdict ng Panginoon. Mula ngayon, hindi ka na magbubunga kailanman. At pagdakay na tuyo ang puno ng igos. At nang makita ito ng mga alagad, nangagtaka sila at nagsasabi, ano't pagdakay na tuyo ang puno ng igos? Pero mga kapatid, analohiya ito po'y acted parable na binibigay ng Panginoon, mayroon po itong kahulugan. At sinasabi ni Ellen G. White, ang puno ng igos na sinumpa ng Diyos nung siya'y nagugutom, walang iba kundi ang bansang Israel. Nung siya'y nagiging tao, nangangaral, itinakwil, hindi tinanggap ang kanyang mga salita, ang verdict ng Panginoon, ang Israel hindi na magbubunga ulit. Kaya napapansin ninyo, nung siya'y pumasok sa templo, nung siya'y bumalik sa bayan, sabi niya dito sa 1945 to 48. Ito sabi ni Lucas, at pumasok siya sa templo, nagsimulang itaboy sa labas ang mga nangagbibili at sinasabi sa kanila, nasusulat nga, ang aking bahay magiging bahay panalanginan, datapwat ginawa ninyo ito ng yungib ng mga tulisan. At nagtuturo siya ng araw-araw sa templo, datapwat ang mga pangulong saserdote at ang mga eskriba at ang mga taong
pangunahin sa bayan na nagsisikap na siya'y patayin. Nakikita ninyo yung response? Nang pagkatapos niya nasumpa ang puno ng igos, pumasok siya sa templo, araw-araw nagtuturo. Diba? Napapansin ninyo? Pumasok siya sa templo, anong itinaboy ni Jesus? Itinaboy sa labas ang mga merchant, yung mga nagsisibili, nagbibinta. Anong sabi ni Jesus? Nasusulat nga ang aking bahay, magiging bahay panalanginan, datapwat ginawa ninyo ito ng yungib ng mga tulisan. Alam ninyo mga kapatid, ilang bisis nilinis ng Panginoon ang kanyang templo. Twice, the beginning of His ministry and the last of His ministry. Mula nang nagpasimula ang kanyang ministry, nilinis niya ang templo. Nang tinapos niya ang kanyang ministry, nilinis muli niya ang templo. Anong ibig sabihin mga kapatid? Sa loob ng 3 years and a half, ang kanyang bayan na kanyang pinagpaguran na ma-determine sila kung ano ang magiging destiny nila, hindi nagbabago. Sa halip na hindi na sila magbibinta uli sa templo ng Panginoon, ginagawa uli nila ng merchant, no? At ginawa ng mga yungib ng tulisan. Sa verse 47, at nagtuturo siya araw-araw sa templo, datapwat ang mga pangulong saserdote, mga religious leader, no? At mga iskriba at mga taong pangunahin sa bayan, nagsisikap na siya'y patayin. Ito yung dito na ang magiging malaking kasalanan ng Israel. Yung pinagsikapan nila na patayin ang ating Panginoon. No? At dahil dito, sigurado na ang kanilang destiny, ang verdict ng Panginoon, itatakwil sila as a chosen people of God. No? Kaya nga, He shall confirm the covenant with many for 1 week. At sa 48, at di nila nasusumpungan kung ano ang kanilang magagawa, sapagkat na titigilan ang buong bayan sa pakikinig sa Kanya. Pero sa halip na siya papatay, hindi nila magagawa kasi daming mga taong nakikinig sa Kanya. At doon sa templo na yon, habang nakikinig ang mga religious leader, mga iskriba at parisiyo at mga pangulo ng bayan, nagkwento si Jesus ng isang parable. At para kanino itong parables na binabanggit ng Panginoon? Para sa mga religious leader na gustong papatay sa Kanya. Ito yung sabi sa Matthew 21:33 to 37. Babasahin natin mga kapatid. Sabi niya dito, pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang tao na puno ng sambahayan, nagtatanim ng isang ubasan. Binakuran niya ang mga buhay na punong kahoy sa palibot. Humukay din siya ng isang pigaan ng ubas at nagtayo ng isang bantayan. At pinagkatiwala iyon sa magsasaka at napasa ibang lupain. So, ibig sabihin, sa parables na ito, mayroong isang tao na gumawa siya ng isang ubasan. So, ibig sabihin, nagtanim siya ng ubas. No? Nagtanim ng, binakuran niya ang kanyang ubasan. Mga punong kahoy sa palibot. So, mayroong bakod. At humukay din siya ng pisaan ng ubas. So, mayroong wine press. No? At nagtayo siya ng bantayan. So, mayroong tower. Yun yung tower ng Jerusalem. At pinagkatiwala niya yaon sa mga magsasaka at siya'y pumunta sa ibang bayan. So, mayroong tenant, mayroong caretaker. At alam niyo sino yung mga caretaker? Mga religious leader, mga Levita, no? Mga iskriba na pinili ng Panginoon at mga parisiyo. At nang malapit na ang panahon ng pagbubunga, sinugo niya ang kanyang mga alipin na magsasaka. No? Sinugo niya ang kanyang mga alipin doon sa mga magsasaka na pinagkatiwalaan, no? Upang tanggapin ang kanyang bunga, yung kanyang parte. At sabi ni 35, at nang dumating yung kanyang sinugo,
pinaghawakan ng mga magsasaka ang kanyang alipin. Hinampas nila ang isa pinatay, ang isa binato. So ito yung nangyayari. Nang dumating na ang panahon ng pagbubunga, nagsugo ang Panginoon ng mga alipin. Kunin ninyo ang aking bahagi. Di ba kapag mayroong tenant, no? Mayroong nag-aalaga sa iyong lupain, mayroong kang parte. Nagsugo siya na kukunin yung parte ng may-ari. At alam ninyo, nang dumating yung alipin, ang isa binugbog, ang isa pinatay, ang isa binato. Sa 36, muling sinugo niya ang iba pang mga alipin. At mahigit pa sa nauuna, ginawa rin sa kanila ang gayong paraan. So, hinampas, pinatay, binato. Ganon din ang ginagawa. Sa 37, datapwat pagkatapos sinugo niya sa kanila ang kanyang anak na lalaki. So, huli niyang sinugo ang kanyang anak na lalaki. No? At sino po itong anak na lalaki ng kanyang sinugo sa kanyang ubasan? Si Jesus Christ. Ang anak ng may-ari ng ubasan. No? Datapwat pagkatapos sinugo niya ang kanyang anak na lalaki at nagsabi, igalang nila ang aking anak. No? Anak na nga, kaya igagalang nila. Datapwat nang makita ng mga magsasaka ang anak ay nagsangag-usapan sila. Ito ang tagapagmana. Halikayo, siya ay ating patayin. Kunin natin ang kanyang mana. No? At siya ay hinawakan nila at itinaboy siya sa ubasan at pinatay siya. Sino ang binabanggit ni Jesus dito? Ang anak ng may-ari ng ubasan ay si Jesus Christ. Dumating sa sarili niyang bansa. Pero nung nakita ito ng mga magsasaka, halikayo, nangag-usapan sila. Ito ang tagapagmana. No? Papatayin natin siya, kunin niya natin ang kanyang mana. No? Siya hinawakan nila, itinaboy siya sa ubasan at pinatay siya. Sa 21, at pagdating nga ng Panginoon ng ubasan, ano kaya ang gagawin ng masamang yaon? No? Pagkatapos nila pinatay ang kanyang anak, ano kaya ang gagawin ng may-ari sa ubasan? Tingnan ninyo ang 41, mga kapatid. Sinabi nila sa kanya, no? Pupuksain na walang awa ang tampalasang yaon at ibibigay ang ubasan sa mga ibang magsasaka at sa kanya mga bibigay ang mga bunga ng kanilang kapanahunan. Napapansin ninyo, mga kapatid? Kapag ma-confirm na ang covenant with many for 1 week, mapapatunayan ng Diyos na sila po'y karapat-dapat o hindi, at kapag hindi sila karapat-dapat, itong gagawin ng Diyos. Sinasabi niya sa kanila, pupuksaing walang awa ang tampalasang magsasaka o yaong bayan niya na pinili. At ibibigay ang ubasan sa ibang magsasaka. Kaya nga, mayroong literal Israel at spiritual Israel. Ang tumanggap sa aral ni Jesus Christ, sila na yung spiritual Israel. Ang literal Israel, itinakwil ng Panginoon. Ibibigay niya ngayon ang ubasan sa spiritual Israel. Kaya nga, pumili ang Panginoon ng mga alagad at nagtayo siya ng spiritual Israel through them. No? Sabi niya dito, at bibigay ang ubasan sa ibang magsasaka na sa kanya magbibigay ng bunga ng kanyang kapanahunan. No? Malapit na po tayong matatapos sa ating first part. Sa verse 42, no? Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman ang mga bagay na hindi ninyo na, sinabi niya sa kanila, kailanman baga hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan, ang batong itinakwil, yung pagtakwil nila kay Jesus Christ, ay batong itinakwil ng tagapagtayo ng gusali, ay siya ring ginawang pangulo sa pamatok. Ito'y mula sa Panginoon, ito'y kagigilalas sa harap ng mga mata. Sabi niya ito. Kaya, nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay ito sa bansang magbubunga. So, sa loob na mula 27 AD to 31 AD,
na-confirm ng Panginoon na sila'y hindi karapat-dapat. Itong gagawin ko sa inyo. Kaya sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos. Sa inyo itong inyo, sa bansang Israel, aalisin, hindi na sila chosen people. They are no longer chosen people of God. At ibibigay sa ibang bansang nagbubunga. No? Ibig sabihin, yung mananampalataya kay Jesus Christ, sila yung mga gagawing bansa ng Panginoon at naghihintay din ang Panginoon ng bunga. At sila'y mga bubuwal. Ito yon, no? Kaya nga sa 70 AD, sila'y mga bubuwal sa pamamagitan ng talim ng tabak, dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa. Kaya nga mula 70 AD ay hindi na nila sineselebrate ang nangangalat na sila sa buong sanlibutan, no? At nakabalik lang sila 1948 sa bansang Israel. Yuyurakan ang Jerusalem ng mga Hintil. Kaya nga, bakit mayroong mga katedral ng mga Katolik? Bakit mayroon ng moske ng mga Islam? Bakit, wala na silang templo? Alam niyo kung bakit? Nang nangangalat sila, pinag-agaw-agawan ang lupain ng hulilan ng mga ibang relihiyon. At sila na ang nagmamay-ari. No? Sila ay mga bubuwal sa pamamagitan ng talim at tabak sa 70 AD. Dadalhin silang bihag sa lahat ng mga bansa. Yuyurakan ang Jerusalem ng mga Hintil hanggang sa matupad ang panahon ng mga Gentiles. Ang panahon ng mga Gentiles ay 2,000 years. Pag matapos na ang panahon ng mga Gentiles, sa kanila ibibigay ang gospel. Sila yung bansa pipiliin mula sa mga Gentiles, manawagan ng Panginoon ng kaligtasan. Sila po ang nagiging spiritual Israel. No? Yuyurakan ang Jerusalem ng mga Hintil hanggang matupad ang panahon ng mga Hintil. Sa sunod ating pag-aralan, dito natatapos ang ating paksa. Ating pag-aralan ang ikalawa nating video sa part 2 pa rin. Ang paglusob ang ating pag-aralan, i-review natin uli ang malaking kasalanan na nagawa ng Israel sa ating Panginoon. Tapos ang paglusob ni Titus, ang paglusob ni Sistius at ni Titus, anong pagkakaiba? Malaman ninyo yan sa susunod. Abangan ninyo yan kasi itatapik ko yon pagkatapos nito. No? Maraming salamat sa inyong pagtunghay. Sana inyong natutunan. Bago ang abomination of desolation, mayroon munang provisionary time. Mayroong allotted time na ibibigay ng Panginoon at sa Israel, 70 times 7. Kaya ginamit ng Panginoon, 70 weeks determined upon your people. At atin ding pag-aralan, ito yung ang literal Israel, mayroong 2 abomination. At sunod nating topic, ang isa-isahin natin. Ito yung pamagat natin. Anong malaking kasalanan na nagawa ng Israel sa ating Panginoon? Malaman ninyo yan. At pagkatapos sa kanyang mga kasalanan, atin ding pag-aralan muli ang paglusob ni Sistius Gallus, no? At ni Titus sa Jerusalem sa 70 AD. Abangan ninyo yan, magandang talakayan ang inyong matutunghayan. Ginawa ko itong 2 video kasi kung napapanood ninyo ito, mayroon kayong matutunan, mayroon kayong matutunan sa sunod nating video, mga kapatid. Salamat sa inyong pagpapanood. Maraming salamat sa Panginoon na natapos natin ito, na ating naintindihan ang mga timeline na binigay ng Panginoon. Imbitahan ko kayo sa isang pagkakataon sa ating panghuling panalangin. Tayo po yumuko sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat na sa gabing ito, nakagawa kami ng panibagong video muli. Nawa Panginoon, magiging tuloy-tuloy na ito. Gamitin ninyo ang ministeryong ito, the canvass of the gospel, gospel ministry, the gospel of Jesus Christ ministry, Panginoon. Inyo itong pagpapalain.
na mula ngayon, padakilain ninyo ito muli. Samahan ninyo muli ang aming ministeryo na makakatulong ito sa mga taong nag-aaral ng inyong mga salita. Bigyan din ninyo ako ng karunungan, ibayong karunungan, Ama, upang magawa ko ang mga gawain na dapat kong gagawin. Pagpapalain ninyo ang lahat kong mga viewers ngayon na nanonood. Naway ang sunod na video nito sa part 3 ng Abomination of Desolation ay lalo nilang maintindihan paano nangyayari ang mga warning at paano nagaganap ang lahat ninyong sinasabi. Salamat, Lord, sa pagdinig mo sa aming dalangin. Ito po'y aming hinihiling, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.